Inirekomenda ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa Senado na magkaroon sila ng intelligence funds. Kasunod ito ng mga insidente ng karahasan na nangyayari sa mga paaralan gaya na lamang ng school shooting sa Tacloban at Zamboanga. Ayon kay Undersecretary Renato Aboy Paraiso, ang nasabing pondo ay magagamit nila sa monitoring at pagkalap ng impormasyon sa galaw ng tinatawag na nihilistic violent extremism o ang mga grupong naguudyok ng karahasan sa online gaming at social media. Aminado sila na hirap ang cyber authorities na pasukin ang mundo ng online. Siguro ito yung magandang paggamit ho ng intelligence funds when it comes to successful reporting or rewards when it comes to these persons. Kasi pag aasahan nyo kami sa whether it's law enforcement o sa amin sa CICC, bago ho kami, medyo matatagal lang bago namin ma-penetrate ng mga NVE groups na to. Paliwanag ni Yusek Paraiso, isa umano sa magandang paggamitan ng intelligence funds ang pagtugis at pagbibigay ng rewards sa mga magbibigay ng impormasyon patungkol sa NVE groups. Aniya, may mga lumalapit na umano sa kanila mula sa gaming community na parte umano ng mga NVE group. Gayunpaman, kinakailangan pa nila itong i-refer sa law enforcement agencies na siyang nagpapatagal ng proseso. We also see some limitations po kasi marami hong nagka-come forward from various, for example, the gaming community which also are involved, parang meron silang visibility kasi part sila ng mga NVEs na to, whether out of curiosity tapos nagsusumbong ho. We refer them to our friends sa law enforcement. Siguro po ito yung mga tamang paggamit po ng intelligence funds kasi honestly hindi ho law enforcement agency po si CICC, so as much as we want to entertain them and prevent some things from happening, we still have to rely on our law enforcement partners po, Madam Chair. Sa kasalukuyan, hindi pa man napatutunayan na may kinalaman sa marahas at bayolente na online games ang nangyaring shooting sa Tacloban at Zamboanga. Isa ito sa nakikita ng mga otoridad na may posibleng kaugnayan sa pamamaril ng mga estudyante sa loob ng kanilang paaralan. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon.